Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, pag-usapan natin yung sinasabi nilang modelo daw. Model of discipline. Wow ha, grabe yung Dati, safe place. Oh, tapos ngayon, meron pang model. Oo, model daw ng disiplina. Alright, so ganito ba yung modelo ng disiplina na kahit sementeryo ay nilulubog sa baha? Diba? Lubog na nga yung mga bangkay dyan sa puntod, nilubog pa pati sa tubig. Hindi naman lang naawa yung nakaupo dyan sa Davao. Paano ba naman kasi? Mas inuna pa naman ang sarili. Diba? Ang sariling mga personal na interest kaysa unahin yung interest ng taong bayan. Alright, sige, basahin natin tong balitang to. Ayon sa ulat ng One News, mga minamahal, ilang puntod, dyan sa Panakan Public Cemetery ay matagal nang lubog sa tubig. Sabi nga ng mga residente, tuwing umuulan, automatic baha daw. Tinranslate ko na lang yan sa Tagalog. So, ang dahilan daw is mahina. At luma daw po ang tawag dito, drainage system. So, can you imagine, over a century, over a decade, na naglingkod ang pamilya ng mga Duterte, naging presidente na nga si Digong, naging mayor si Sara, mayor si Pulong, mayor si Baste, kulang na lang si Katie maging mayor dyan ng Davao. 'Di ba? Mga minamahal, pero up to this moment, kahit man lang rehabilitation ng sementeryo, wala. Drainage upgrade, wala. Pero merong 100 na lechon pag nagpaparali. Pero drainage, wala. Rehabilitation, wala. Abay, mga minamahal, ayus-ayusin ninyo yung mga desisyon nyo dyan sa buhay ninyo. Diba? Kung ilang dekada ng hawak ng mga Duterte ang lungsod, bakit ganyan pa din yung sistema? Diba? So, if we will remember, mga minamahal, let's rewind a little bit. Diba sa mga nakaraang taon, higit 51 billion pondo ng Davao City. Kasama dyan ang multi-billion flood control projects, drainage, rehabilitation, and infrastructure allocation. Ngayon, sa nakikita natin, nasaan napunta yon? Mga minamahal, nasaan napunta yung drainage, yung multi-billion flood control projects, yung rehabilitation, yung infrastructure allocation, nasaan napunta ni kahit nga sementeryo? Nalubog na nga sila sa lupa, nilubog pa sa tubig. Hindi naman lang kayo naawa. So, paano yung mga bumisita dyan sa undas? Nagkaroon na yan ng mga bakterya yung paa. Gusto pa ninyong magkahawaan ng sakit. Ano ba naman to? Wala man lang awa sa kanilang mga taga-lungsod. Di ba mga minamahal? Anyway, hindi to simpleng baha. Ito ay nilulubog talaga sa baha kapag nagkakaroon ng kahit man lang konting ulan. Kasi dahil sa palpak, mga minamahal, at maling paggamit ng pondo. Bakit? Kasi hindi na supervise hindi binigyan, 'di ba, ng oras, ng budget, yung ganyang mga tingnan ninyo, minumulto na nga, 'di ba? Ghost project pati ba naman sa sementeryo? 'Di ba? Gino-ghost pa ninyo yung mga patay. Ano ba naman 'yan? So, 'di ba, kung ganito ang kondisyon ng mga patay, paano pa kaya yung mga buhay? 'Di ba, mga minamahal? So, wag nating kalimutan na for almost 3 decade, 3 dekada, kontrolado ng pamilyang Duterte ang Davao. 'Di ba? Si Rodrigo naging mayor, pagkatapos anak niya si Sara. 'Di ba? Si Pulong naging congressman. So, ligasiya daw nila ang disiplina. Tawag dito, peace and order ordinance. Pero kung ako yung tatanungin ninyo, anong klaseng tapang ang pinapakita nila sa mga nakikita ng mga tao? Parang taliwas naman natin yung sinasabi ninyong Davao model. Dati may nagsabi, safe place daw. Safe place nga ba ang Davao? Merong mga nahuhuling gumagamit. 'Di ba? Tapos model of discipline. Meron bang model of discipline na makikita ninyo na ganito yung mga eksenang ganap? So, ganito ba yung tinatawag na strong governance? Yung kahit drainage, hindi madrain? May 51 billion na budget, pero simpleng flood, tawag dito, mitigation, hindi man lang maisagawa, palpak pa. 'Di ba? So, ito nag-research tayo sa DPWH Davao Region 2024 budget breakdown. Budget to ng Davao
Ayon sa public budget records, 15.3 billion para sa flood control projects ng Region 11. So, 4.7 billion naman sa Davao City lang. Sino naman yung namahala dyan? Diba? Pero bakit ganyan ang sistema? Nasaan ang accountability? Sino ang nag-monitor ng mga projects? Sino ang contractor? Tanong lang. May inspection ba? Bakit parang puro lang blue ribbon cutting? Ribbon cutting lang. Kung totoong daang matuwid, ang nakikita natin na sinasabi ng Davao, diba? Kasi model daw sila, dapat nakikita mga minamahal, sa mata ng mamamayang Pilipino na daang matuwid. Diba? Hindi lang yung puro report. Tapos ngayon, gusto ninyo si President Bongbong Paatang pumunta dyan para ayusin yung mga dapat inayos na sana ng nakaraang administration. Si PBBM pa bang kailangan pumunta dyan para ipaayos yung iniwang palpak na legasiya ng tatay ninyo na si Digong. Diba? So, hindi nyo dapat, baka na naman isisi ninyo kay PBBM yan. Yung lumubog na mga hapuntod dyan sa Davao, baka na naman isisi ninyo kay President Bongbong Marcos. Aray mo. Wait nga lang, itaas nga muna natin tong ano na to kasi parang medyo madilim eh. Diba? Ayan. Ano natin, diba? Mga minamahal. Alright. So, anyway, nakikita naman talaga sa mata, diba? Ng mamamayang Pilipino kung sino talaga yung totoong nagtatrabaho. So, baka puro lang pa press con, press release, diba? Puro lang pa-eme ba, mga minamahal. Yung ginagawa ng mga Duterte, hindi sapat yung press release, dapat merong action. Kasi, meron pang kasabihan your words is nothing without action. So, sana man lang, diba? Kahit yan na lang sementeryo, ayusin ninyo, nilubog pa pati sa aray mo. Kawawa na nga, patay na nga yung tao, nilibing na nga sa lupa, ililibing pa pati sa tubig. 'Di ba? So, yan ba yung lungsod na ginawang simbolo ng disiplina? 'Di ba? May panahon pa. Oo, ayusin niyo yung mga problema ninyo. Kasi hinahanapan kayo ng taong bayan, nasaan ang proyekto ninyo? Nasaan ang leader? Bakit asintonado? 'Di ba mga minamahal, hindi matino? Yan ba yung gusto ninyo? So, anyway, hindi to paninira mga minamahal. Ito ay patanong lamang. 'Di ba? Kasi habang nilulubog, 'di ba, ng bahaang puntod, nilulubog din ang sistema at ang tiwala ng taong bayan sa mga nakaupo dyan. So, this is not a hit of peace. This is not a hit piece. This is a call for accountability. Fact and not feels. Facts and not feels. Yan yung gusto nating ilarawan today. Yeah, alright mga minamahal. Yes, it's me again, Alicia nyo. Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe mga minamahal and always hit notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat mga kababayan!